Hello, no. So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa pagiging makapangyarihan ng kasalanan sa bawat tao. No? Alam naman natin, no, ang kasalanan ay lagi talagang or gusto talagang maghari sa bawat tao. Pero gusto kong malaman nyo na ang kasalanan ay magiging makapangyarihan every time ng isang tao nagiging alipin nito. No? Sa oras ang mga tao hindi pa magsisi sa kanilang mga kasalanan or ang mga tao hindi babalik sa Panginoon, ang tao paghaharian ng kasalanan at ang kasalanan nagiging makapangyarihan sa bawat tao at ang tao nagiging alipin sa kasalanan. Halimbawa ngayon, immorality. Ang paggawa ng immorality ay isa talagang makasalanan na pagbabayaran talaga ng buhay. Ayon dito sa nakasulat sa Biblia, lahat ng kasalanan ay pagbabayaran talaga ng buhay. Kasi nga sinasabi dito na ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sa mga panahon na hindi pa natin alam ang kasalanan, hindi natin alam ang kasalanan, pero tayo inaalipin ng kasalanan, binubugbog ng kasalanan. Pero nung nalaman natin ang kasalanan, so paano natin malaman pala ang kasalanan? Ang kasalanan, malalaman natin sa pamamagitan ng mga utos, sa mga kautusan ng Diyos. Kasi every time na tayo, hindi natin alam kung ano ang kasalanan, tayo ay magiging alipin ng kasalanan. At nung ipinadala ang kautusan, nalalaman natin na ang kasalanan pala ay nagiging makapangyarihan sa atin kung paano tayo inaalipin ito. Halimbawa sa mga immorality. Kung hindi mo alam ang immorality, hindi mo alam na ang immorality pala ay kasalanan, so hindi mo malalaman na ikaw pala ay inaalipin ng kasalanan ng immorality. At para sa iyo ay okay lang yan. Kaya maraming mga tao ang gumagawa niyan ngayon. Mga babae na nakasuot ng mga prostitute na mga damit, nakakita yung mga cleavage, nakabra, nakapanty, nagpasiksi. Ang tawag po niyan is nudity and prostituting. Part po yan sa immorality na mga gawain. Isa lang po yan. So itong mga taong ito, hindi nila alam na sila pala inaalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng immorality. Kung malalaman nila ang kautusan, kung ang kautusan ipadala sa kanila o ibibigay sa kanila ng Diyos, at malalaman nila ang kautusan, ang katotohanan, diyan nila malalaman na inaalipin pala sila ng kasalanan. Dahil ang kasalanan naging makapangyarihan sa tao sa oras na ang tao inaalipin ito. Sa oras na ang tao nagiging makasalanan. Pero pag hindi mo, kasi dito sa kasulatan kasi, no, dito kasi kasulatan, sinabi dito na hindi natin alam kung ano ang kasalanan kung hindi ipinadala ang kautusan. Kasi ang kautusan ay nagpapakilala kung ano ang kasalanan, kung gaano kasama ang kasalanan. Kung wala ang kautusan, hindi natin alam ang kasalanan. At magpatuloy tayo sa paggawa ng mga kasalanan na inaakala natin okay lang. Pero every time na pag malaman mo na ang kautusan, ipinadala ng Diyos ang kautusan, doon na nalalaman natin na napakasama pala ng kasalanan. At tayo pala ay nagiging alipin noon. Nagiging hari ang kasalanan sa atin at nagiging makapangyarihan ito sa buhay natin kung paano tayo pinapatay nito unti-unti. Kaya magpasalamat tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. No? Kasi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay binibigyan ng chance ng Panginoon, ng Diyos Ama, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung wala siya, tayo alipin sa kasalanan. Alipin sa kasalanan talaga tayo. Kasi ang kaligtasan ay nasa mga Hudyo at wala sa mga Hintil. Pero ngayon, salamat sa ating Panginoon dahil nga niligtas niya tayo
dito sa pagkaalipin sa kasalanan. At sa pamamagitan nito, nalaman natin na kasalanan pala ang paggawa ng mga ganitong mga bagay. At hindi kasalanan sa paggawa din ng ganitong mga bagay. So madali nating makilala ang kasalanan dahil sa kautusan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sa mga salita ng Diyos, so magpasalamat tayo dito. So iwasan po natin, pagsikapan po natin na maalipin sa kasalanan. Kasi ayon dito sa kasulatan talaga, pagbabayaran ito ng ating buhay pagdating ng araw. Kasi ang bawat kasalanan, ang kabayaran, kamatayan. Kung ikaw namumuhay sa kasalanan, ang kasalanan ay siyang naghahari, na siyang nagiging makapangyarihan, at ikaw naman lumuluhod yan at inaalipin ng kasalanan. At dahil dyan, nagiging makapangyarihan ang kasalanan. At ang tao namatay dahil sa kasalanan. At dahil din sa kautusan na ipinadala, nalaman natin kung ano ang kasalanan. Kaya pala ang kasalanan ay ganun pala kasama. So mag-ingat po tayo kasi pag sinabing makasalanan o kasalanan, marami pong uri ng kasalanan. Example lamang po yung immorality. Pagnanakaw, pagpatay, pagsalita ng mga masama, yung paninirang puri, yung sinisiraan mo yung mga kapwa mo, relihiyosa ka, nagchichismis ka, sinisiraan mo yung kapwa mo, ganito, ganyan. Maraming uri. So forgiveness, no, sa ganun na sistema. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.